mag-ano tayo, balitaan-balitaan tayo kasi baka hindi lang ninyo naintindihan yung proseso ng impeachment. Ipapaliwanag nito ni Ed Lingao kung ano ba yung proseso ng impeachment dito sa Pilipinas. O sige, pasok Ed Lingao. Kung may naghain na ng impeachment complaint, pag-usapan naman natin ang proseso nito. Ang impeachment proceeding po ay isang mahaba at minsan masalimuot na proseso at marami pong misconceptions na umiikot dito. Unang-una, importanteng malaman na dalawang magkasunod na proseso po ito. Una po ay ang mismong impeachment ng Kongreso. Sa Article 11 ng Konstitusyon, kailangan po ng 1/3 vote ng Kongreso para sa isang impeachment. Katumbas po yan ngayon ng 106 votes out of... Ayan So step 1, impeachment by Congress. So actually ang step 1 is yung magfa-file ka ng impeachment. And then how long will the Congress actually i-entertain yung impeachment na pinasa mo, which is nakita naman natin kaliwat kanan yung mga impeachment complaints na pinasa ng mga makabayan. Hindi talaga nila naiintindihan kasi ang isang demanda kailangan mong i-entertain. Kailangan mo ng time para i-entertain or bago mo siya i-entertain. At pag na-entertain mo na siya, aaralin mo yung demanda. Pag naaral mo yung demanda, iisipin mo ngayon kung may probable cause ba ito. For one, ilan demanda, ilang impeachment complaints yung final nila. Nag-file si ganito, nag-file si ganito, nag-file si ganito, nag-file si ganyan. Ang dami. So imagine, napakadaming complaints ang aasikasuhin ng Congress, i-scrutinize, titingnan kung may probable cause bago sila makapag-rule out. Pag nag-rule out sila na or kapag ka nag-rule sila na favorable sila dun sa impeachment, kailangan pa nila tong dalin sa plenaryo sa mismong Kongreso and then pag-uusap-usapan nila doon. Tapos kapag bobotohan nila at pag napagbotohan nila, gagawa pa sila ng articles of impeachment. Ipapasa pa nila yun. Sa tingin mo, kaya yun from now until election? Ang focus na ng mga tao ngayon, yung 2025 elections. Ilan sa mga yan, re-electionist. Yung iba, tumatakbo na sa ibang posisyon dahil tapos na yung kanilang termino. So, sa tingin ninyo, kaya pa bang matapos yan hanggang 2025, yung hanggang election 2025? Kasi magre-recess pa sila. Mag-holiday break pa yan. Kasi pagkatapos dito sa Congress, i-deliberate sa Congress yan, gagawa silang articles of impeachment, ipapasa nila yan sa Senate. And then yung Senate ang maghihiring kasi ang Senate po ang impeachment court. Ang tanong kung tatanggapin ba ng Senate yan, kung patutulugin ba ng Senate yan, kung aasikasuhin ba talaga ng Senate kagad yan. Again election na po sa 2025, tapos magkakaroon pa po sila ng mahabang holiday break. Aside from mahabang holiday break, meron pang Holy Week break yan come next year. So ako talaga nakikita ko dito sa impeachment na to, these are all for show. Alam nila for a fact this will not prosper. Naghugas kamay na nga ang Malacanang because alam ng Malacanang na malabo yung impeachment para kay Inday Sara. Malabo. Kasi nga mahaba yung proseso at mukhang hindi na aabot ngayong cycle na ito yan. So parang sinasabi nga dito, parang yung Congress ang nagsisilbing piskalya. Kumbaga sa pagfa-file ng kaso, mag-file ako ng kaso sa piskalya and then titingnan ng piskalya kung may probable cause ba ito at ipapasa ng piskalya sa korte. Parang ganun ang lumalabas nito. So propaganda lang talaga to. Propaganda lang talaga ito mga bossing. Maniwala kayo kasi kung makikita ninyo yung mga nag-file, puros makakaliwa. Puros makakaliwa, yung si father, yung nagja-jogging na pare, sino ba yun? Yung aktivistang pare. Lahat, sila Lea Navarro, yung Lea Navarro na singer, na alam mong dilawan tae yun. Sobrang hardcore dilawan yun. Si Leila de Lima,
yung katabingi yung mukha na congressman, tapos kung sino-sino pa. So makikita mo lahat talaga puros makakaliwa. And inexplain nga ni Larry dun na hindi makakatulong yung sobrang dami ng nag-file ng kaso. Kasi nga, ano yan, it will take time, it will consume time, and kapag nag-consume yan ng sobrang haba na oras, wala na. Baka, ano yan, 1 taon, 2 taon, baka hindi pa nagpo-push through yan. So, wala ito. of 316. Pero ito po ang kailangan tandaan. Pag na-impeach ka ng Kongreso, hindi ka pa tanggal sa pwesto. Ang mismong impeachment po ay katumbas lamang ng finding na merong probable cause ang nasabing krimen. Kung sa ordinaryong kasong kriminal, parang nasa piskal pa lamang ang kaso at wala po yan sa husgado. Parang sinabi ng piskal na merong batayan ang kaso pero kailangan pa itong dumaan sa korte. Ngayon, kung makuha ang 1/3 vote ng Kongreso, dyan pa lamang bubuuin ang articles of impeachment. Kumbaga, yan pa lang ang charge sheet na isasampa ng piskal doon naman sa korte. Paglagpas po ng impeachment ng Kongreso, dyan pa lamang papasok ang impeachment trial ng Senado. Ito na po talaga ang magdedetermina kung ang isang opisyal ay matatanggal sa pwesto at pagbabawalan pang manungkulan muli sa gobyerno. Sa konstitusyon, ang lahat po ng mga senador ay magsisilbing hurado at ang Chief Justice ng Korte Suprema magsisilbing presiding officer ng isang impeachment trial para sa presidente o vice-presidente. Ang kailangan para sa conviction ng isang akusado ay 2/3 ng Senado. Meron po tayong 23 senators ngayon, kahit kailangan po ng minimum na 16 votes para po sa anumang convictions. Ayun So, itong ginagawa ng Congress na ito, pilit na pilit talaga. Kasi unang-una sa lahat, kung merong unmodified opinion na in-issue ang Commission on Audit. Kasi, yung kanilang basihan ng impeachment ay umiikot doon sa corruption di umano. Kasama yata diyan sa kanilang grounds for impeachment, mga bossing, yung pag-alis ni Inday Sara nung may bagyo. Putang ina niyan. Unang-una sa lahat, nauna yung pag-i-schedule niya nung pagpunta nila sa Germany noong mga panahon na yun. Pangalawa, hindi naman siya presidente ng Pilipinas. So, nandito siya sa Pilipinas or wala during typhoon or after typhoon, ang tanong, na tumulong ba yung office niya? Maraming natulungan nung bagyo yung office niya, and even if she's abroad, she's giving orders. Ganun dapat ang isang leader. Pero kung yun ang pinagbabasihan nila, yung pag-alis ni Inday Sara noon, ang daming mga problema ng Pilipinas. Nagsunod-sunod yung problema ng mga Pilipinas noong nakaraan, tas yung presidente natin alis ng alis. Kung matatandaan ninyo, yung presidente natin nanood ng karera habang nalulunod yung mga tao sa Bulacan. Merong mga namatay na mga rescuers ni hindi man lang niya pinuntahan. 'Di ba? So kung yun ang basihan natin, bakit natin ini-impeach ang Vice President? Samantalang, sa totoo lang, ang Vice President naman ay ang Vice President naman ay wala naman talaga siyang trabaho kundi antayin yung presidente na mamatay para mag-take over siya. Unless gusto nilang ma-impeach si Inday Sara ngayon, tapos maglagay sila ng tao na either si Tambaloslos or kung sino man ilagay nila as Vice President, tapos kanain nila si Bongbong Marcos dahil sobrang hina. Pwedeng gano'n. Kasi para sa akin insignificant or napakatanga ng isang Vice President ini-impeach mo. Unang-una sa lahat, wala naman talaga siyang kapangyarihan She's just acting she's just acting as a kanang kamay ng presidente. 'Pag nawala presidente, siya yung pumapalit. 'Pag namatay ang presidente, siya yung automatic na magiging presidente. Designated survivor, parang gano'n siya
'Di ba? So, puwedeng maglalagay sila ng tao diyan sa VP 'pag wala na si Inday, tapos patatalsikin nila si Bongbong, sila yung uupo. Tapos ano pa sila sa 2028, ma-e-extend pa sila sa 2028. 'Di ba? Uy, salamat, wala na tayong maaasahan sa mga pare madre kasama si Father Robert Reyes at Teddy Casino para ma-impeach si VP Sara. Wala na talaga tayong inaasahan sa mga hayop na 'yan. So ito nagpapatunay according dito sa Independent Auditors Report na wala silang nakitang problema sa mga expenses ni Inday Sara. I COA doon pa lang sa Quadcom, sinasabi na ng COA 'yan. Sinasabi na ng COA 'yan mga bossing, doon pa lang sa Quadcom na wala namang problema talaga. Ano naman, actually hindi sa Quadcom pala, sa, Good Government. Sinasabi na nila sa Good Government 'yan na walang problema. Pero ang ginagawa ng Congress nga kasi, knowing how to manipulate the money, kung papaano i-corrupt yung pera, kaya siguro alam nila kung saan nila titingnan yung mga detalye. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa confidential funds lang, si Inday Sara nagpadala siya ng report, eh. Nagpadala siya ng report sa atin, nagpadala siya ng report sa COA. In-approve ng COA yun, eh, kasi naka-itemize, eh, kung saan nila ginastos. Hinahanapan mo ng resibo. Kaya ngayon yung sinasabi ng ombudsman na bakit mo hahanapan ng resibo yung isang bagay na confidential nga. Kung halimbawa ako may safe house, hindi mo tatanungin sa'kin, "Saan yung safe house mo?" Kasi 'pag binigay ko sa'yo, hindi na siya safe. Gets ninyo? So gano'n, in-itemize na ng opisina ni Inday yoong kung saan nila ginastos 'yun, kasi hindi naman talaga hinihinga ng resibo 'yun. Hindi talaga hinihinga ng resibo, sabi nga ni Martirez, papaano ko hihingan ng resibo yung nagserbisyo sa'kin tapos yung serbisyo niya patago? Alangan naman meron niyang OR, alangan naman merong delivery receipt 'yan or DN or whatever you wanna call it. Sobrang imposible naman 'yun. So papaano niya ako reresibuhan at papaano ko naman reresibuhan 'yun? 'Di ba, ang nagreresibo lang yung mga legitimate na mga negosyo. Sila lang yung binibigyan ng BIR ng official na mga resibo. Eh, Intel nga, eh, confidential nga, eh, undercover nga, eh. Putangina, kung yung undercover hihingan natin ng ano, hihingan natin ng identity, wala na tayong maso-solve na kaso sa Pilipinas. And the reason why atat na atat yung Makabayan Black, na malaman kung saan 'tong mga safe houses na ito, sino 'tong mga intel officers na ito, anong information yung na-gather natin dito sa intel officer na ito. The fact na gusto nilang malaman yun is para mapigilan yung operasyon ng gobyerno para ubusin ang mga makakaliwa sa Pilipinas. Itong circus, fiasco ng impeachment kuno is to instill, alam ng mga nag-file ng ano na yan, ng kaso na yan, that it will not fly. Why? Kulang na kulang na sa oras. Magre-recess na. Next year, malabnaw na yan. Kaya lang gusto nila na habulin. Bago magpasko, ma-instill natin sa isip ng tao na impeach Sara, bakit ini-impeach si Sara dahil dito? It's as if ginawa na ni Inday Sara, kung bitaw sila ng mga pronouncement nila sa mga interviews nila, it's as if they are really convinced. It's as if nag-rule na ang korte o ang Senado na talagang nagnakaw si Inday Sara sa kaban ng bayan. Yun ang ano nila. Kaya nga paulit-ulitin nyo mga kababayan, yung kung mayroon pa kayong mga videos ni PRRD na kino-call out sila at ilabas nila yung ano, yung kanilang spendings sa Congress, i-share ninyo ng i-share sa Facebook, sa TikTok ninyo para ma-counter natin yung propaganda ng mga makakaliwa ng impeachment. Kasi just yung word ng impeachment, kasabay mo pa media na nagbabalita ng tungkol sa impeachment, lahat ng tao would think, "Oh, magnanakaw. Uy, impeachment parang si ERAP. Uy, wala naman pala." Yun yung kinakarga nila sa isip natin. Again, ang makakaliwa, mga komunista, diyan magaling yan sa propaganda. Kaya labanan natin yung propaganda nila ng mga yung mga dating pronouncements din ni PRD, yung mga dating nagawa ni PRD sa bayan nating Pilipinas. Kasi kung magnanakaw ang mga Duterte, ito talagang hindi talaga naiintindihan ng mga bobo, eh. Kung magnanakaw at mapang-abuso talaga ang mga Duterte, tumakbo sana si Inday Sara bilang presidente.
Kung ikaw vice president ka, anong kaya mong nakawin bilang vice president? Ha? Kung magnanakaw si Inday, ito itatak ninyo sa isip ninyo. Bakit ako tatakbo ng vice president? Wala akong mananakaw dyan. Magkano lang budget ng vice president? Kung talagang gusto kong magnakaw, pupunta ako sa Kongreso. Kasi nandoon ang power of the purse. Or, kung gusto ko talagang maging hari ng pagnanakaw, at yun talaga ang habol ko sa gobyerno na ito, kasi yun ang ipinalalabas ng mga komunista na ang Inday at ang mga Duterte ay nagnanakaw lang sa kaban ng bayan. Kung yun talaga ang plano ni Inday, bakit hindi siya tumakbong maging presidente? Common sense dictates na if you want to steal money, run for Congress. If you want to steal money, stay in Davao as mayor. If you want to steal money and become the godfather of all robbers sa Pilipinas, sa mga pera ng taong bayan, magpresidente ka. Paano mo sasabihin na kurakot si Inday Sara kung yung Davao ang ganda-ganda? Ako na nagsasabi sa inyo, yung Davao City walang kasing gandang syudad. Pagpunta nyo, normal lang naman pala dito Hindi naman nag-i-snow. Ang ibig ko sabihin, Davao City, una sa lahat, safest, friendliest yung mga nagtitinda dyan. Walang habol ng habol sa iyo dyan, nangi-scam ng mga tao na, bili ka na dito, bili ka na dito. Walang mandurukot dyan. Walang taxi dyan na i-overprice ka. Walang tapon ng sigarilyo dyan. Walang kahit saan, kahit sa jeep naninigarilyo dyan. Kumbaga, ang Davao City, pag nagpunta ka doon, safe na safe ka. Walang mangyayari sa iyong masama, hindi ka mamamaho. Pag pumunta ka sa mga palengke nila, magagawa mo yung makakabili ka ng souvenir or ng mga prutas ng hindi ka hinaharas. Davao. Tapos sasabihin nyo, kurakot si Inday. Tingnan nyo si Romualdez sa Leyte. Yung distrito nyo sa Leyte, tingnan ninyo kung ano tsura. Ikumpara ninyo sa bawat distrito ng Davao. Yung pinakamahirap na distrito ng Davao, nandiyan yan sa mga bandang kabundukan. Yung mga sakop ng mga paanan ng Mount Apo. Yan yung mga IPs natin nakatira, mga magsasaka. Yan yung mga, I would say, least na mga mayayaman na or maunlad na mga distrito. Pero tingnan mo, ikumpara mo yung mga pinakamahirap na distrito sa Davao. Ikumpara mo sa distrito ni Martin Romualdez diyan sa Leyte. Wala, malayong malayo. Ngayon sasabihin mo, magaling si Romualdez. Kaya nga kumpiyansa si Inday Sara Kaya nga sabi ni Inday Sara, walang pag-asa yan si Romualdez. O ayaw ng taong bayan sa iyo, kaya wag ka nang magpulit. At wag ka na magpilit. Now, ang bottom line po nitong ating pinag-uusapan is itong ginagawa nilang impeachment kay Inday Sara ay all propaganda. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka